Noong 2025, masasabi nating ang isa sa pinaka-the best under 5K po noon ay ang Tecno Spark Go 2. And ngayong 2026, nilabas na yung latest version neto. At ito lang naman yung ating Tecno Spark Go 3. Naka-Unisoc T7250, may 5,000 mAh battery capacity, may IP64 rating, naka 120Hz display, at may presyong under 5,000 pesos. Pero ang tanong, pasado ba? May mga upgrades ba na nangyari? Dapat ka na bang bumili at kamusta ang overall performance? Kaya kung interesado kayo, naghahanap kayo ngayon ng pangregalo o kaya ng second phone, tara, pag-usapan natin itong device na to. Okay, simulan natin yung usapan sa presyo and also unboxing. So currently, habang ginagawa ko tong voiceover na to, nasa 4,899 pesos yung presyo niya. And ang good news dyan, pwede pa kayo makakuha ng 1,000 to 2,000 pesos voucher using our link na provided sa description ng video na to. Pwede nyo pong i-check dito sa app na yan or kaya sa inyong mga PCs, may makikita kayo dyan mga YouTube link and makikita nyo po dyan yung product link. And yes, good news, pwede kayo makakuha dito ng 1,000 to 2,000 pesos worth of voucher and exclusive to dito sa channel natin. Anyway, pagdating naman sa unboxing, bale, unang-unang laman ng box ay makikita agad natin yung ating Tecno Spark Go 3 unit. Mamaya mas pag-uusapan natin yan. Sumunod naman dyan ay yung ating included jelly case na iba yung style unlike sa mga transparent and also black color lang. Then nandito yung ating mga paperworks. And lastly, nandito na rin yung ating charging adapter and charging cable. And that's pretty much it. Now, pagdating sa overall looks and design ng phone na to, actually pretty minimalistic design lang. Bale, meron tayo ditong two-tone color design setup. Bale, meron tayo ditong silver color sa pinakakabuuan ng back panel niya, and then meron tayo ditong light silver or medyo light na color ng silver dito sa may camera part banda, followed by camera island. Kaya napaka minimalist lang talaga ng design niya in overall. Ito kasi talaga yung target ngayon ng mga brand, minimal as possible, dahil the more na mas minimal or less yung design ng isang device, the more na mas premium siyang tingnan, which is for sure alam na ng iba sa inyo. Nga pala, available to sa apat na color, which is meron tayo ditong ink black, titanium gray, aurora purple, and flare white. Pagdating naman sa build neto, actually pretty common build lang. Naka plastic frame, plastic back, and then naka glass front tayo dito na hindi identify kung anong ginamit na screen protection. Pero meron na rin tong IP64 rating. Ibig sabihin lang nun, meron tayong protection if ever na matatapunan to ng tubig or kaya maaambunan or some way somehow mahulog sa basa, makakasurvive at makakasurvive siya. Ang kagandahan dito, meron pa rin tayong micro SD card slot. And kaya naging good thing yan dahil 64 and 128GB lang yung available storage variant na pwede natin pagpilian sa phone na to. Kaya good thing na meron tayong option para doon na lang ilagay yung iba natin mga photos or file, ma-manage natin yung ating internal storage. Meron na nga rin pala tayo ditong side-mounted fingerprint sensor sa kanyang mismong power button. And yes, working pa naman, nagre-register naman yung fingerprint natin every time. Yun nga lang, syempre merong mga moment na kapag medyo basang-basa yung finger natin, hindi agad siya nagre-registro. But in overall, para sa isang budget phone, pwede na. Dahil lamang naman yung mga times na mabilis siya magrehistro kaysa dun sa mga times na medyo nagmi-miss siya. Hindi agad pumapasok yung fingerprint natin. Now, iba pang specs, meron na tayo ditong IR blaster, merong 5G support pagdating sa Wi-Fi, and also meron din tayong 4.5 or 4G plus internet connection pagdating sa ating mobile data. Nga pala, yung gamit nating application is itong ating Ookla speed test, and actually isa to sa pinakamatagal na nating ginagamit na application in terms of internet speed testing. Kaya kung gusto nyo makakuha din ng mga accurate result at malaman ninyo kung ano yung capability ng network na kinoconnect nyo currently, pwede nyo gamitin to. Ilalagay ko po yung link dyan sa description down below, and it's free. Pagdating naman sa display neto, ginamitan to ng 6.78-inch IPS LCD, 120Hz, 720p resolution. And to be honest, para sa akin, normal naman na ganito yung specs ng isang budget phone, lalo na sa under 5,000 pesos. Kaso nga lang, binalik ni Tecno dito yung teardrop notch. Unlike sa predecessor nito na Spark Go 2 na naka punch hole camera setup na. So, gusto ko lang linawin na walang problema pagdating sa panel neto. The same panel pa rin naman to ng ginamit sa mga phone na nasa price range neto. However, pagdating doon sa ating teardrop notch design, maraming umaalma talaga dyan kasi yan yung old design language ng 2019 hanggang 2023. Kaya ngayong 2026, parang rare na lang makakita ng gantong device, kaya maraming umaalma sa part na to. And to be honest, kahit ako medyo disappointed ako sa part na to dahil iniisip ko talaga na upgrade yung mangyayari. Pero sa nangyari ngayon, kahit the same panel sila, parang downgrade yung nangyari dahil ganon yung ginawa nila. Sa inyo ba mga kapare ko, okay ba to or hindi? Comment down below.
Ganon din pagdating sa kanyang bottom bezel, which is makapal din talaga. And actually, normal din naman yan pagdating sa mga budget level phone, kaya hindi na ako masyado nabigla. But ganoon pa man, in terms of overall quality ng video, okay na okay naman for me. Kaso nga lang, kung sanini tayo sa 1080p resolution display, mapapansin natin na hindi talaga ganun ka-sharp yung panel neto dahil medyo pixelated yung ibang mga part, unlike sa mga 1080p resolution na madalas nating nagagamit ngayon. Pagdating naman sa kanyang overall display quality, para sa akin, pasado na naman to. Okay naman yung kanyang color, yun nga lang hindi ganun katingkaran, lalo na para sa mga sanay dyan sa AMOLED screen display, mapapansin at mapapansin nyo agad. Siguro yung pinaka-downside neto, mahihirapan tayong gamitin to in outdoor dahil hindi ganun kalakasan yung brightness neto, talagang mahina. Kaya if ever nagagamitin natin to outdoor, medyo mahihirapan tayong makita yung mga content sa display na to. Pero kung gagamitin mo lang to sa panonood ng mga anime or kaya ng movies, good news, supported na neto ang Widevine L1 sa Netflix. Kaya makakapanood pa rin tayo ng mga HD movies dito. And partnered with single speaker na nilagay nila dito sa may itaas na part. Medyo naging weird lang yung dating sa akin dahil natatakpan siya ng kamay natin sometimes if ever na gagamitin natin to landscape. Pero good news, meron pa rin or present pa rin dito yung ating 3.5mm audio jack. Kaya magagamit pa rin natin siya, which is nice. Pero mas maganda sana kung naka-dual speaker tayo dito, same sa Go 2. So isa din to sa medyo talagang kinulang ako pagdating dito sa Go 3. Pagdating naman sa battery neto, meron tong 5,000 mAh battery capacity. And yes, hindi siya kagaya ng mga phones na nare-release ngayon na nasa 6,000, 7,000 plus na. But para sa isang budget phone, capable pa rin naman ng isang 5,000 mAh. Actually, kayang-kaya nito makasurvive ng isang araw at least sa normal usage lang. Like social media, texting, or kaya calling lang, pwedeng-pwede yan. Kayang-kaya niyang pumalag. Pagdating naman sa kanyang charging speed, nasa 18 watts lang, kaya aabot at mag-aantay talaga tayo dito ng at least 1 hour para ma-full charge itong device ito. Now, usapang performance naman tayo. At simulan natin yung usapan sa chipset part. Bale, dito, ginamitan siya ng Unisoc T7-250 chipset at partner nito ng LPDDR4X RAM and eMMC 5.1 storage version. Bale, pagdating sa day-to-day usage, actually capable naman yung chipset na to. Okay naman siya, makakapag-navigate tayo ng maayos, goods naman siya kung ako yung tatanong ngayon para sa isang phone na nasa budget level segment. However, mayroon tayong mga part talaga na mapapansin na medyo mabagal talaga yung pagpaprocess niya. Lalo na kapag mag-open tayo ng mga heavy apps dito. Like for example, Mobile Legends or games na i-open or lalaroin natin. Medyo mabagal yung loading time niya dahil nga hindi ganun kagandahan yung storage version, kaya medyo talagang mag-aantay tayo ng ilang segundo. And same scenario din yung nangyayari if ever nagagamit tayo dito ng multiple applications. Like for example, meron ka ng multiple app na nagra-run sa background. If ever na switch ka sa mga apps na yun, talagang medyo nababagalan ako in terms of processing or pag-o-open na to. So medyo kinakailangan yung i-keep in mind tong part na to, and I think mas magandang i-limit nyo sa 3 to 4 applications lang yung i-open niyo sa background. Kasi at the end of the day, 4GB RAM lang din naman kasi yung meron or equip itong device na to. And nga pala, in terms of navigation, kahit na naka 120Hz itong phone na to, specific application lang yung supported yung 120Hz. Most likely, naglalaro sa 60 to 90Hz lang. Pero pagdating sa main interface, naka 120Hz tayo dito, kaya snappy pa rin naman in terms of navigation. Pero pa man, pagdating sa performance ito in terms of gaming, capable naman siya gamitin in terms of light and moderate gaming. Bale, nakakuha nga pala tayo dito ng 300,000 plus and 2 benchmark score. Okay din yan. Halos nasa G99 level din. Bale, tinest namin to sa mga light moderate game, kagaya na lang ng mga MOBA games and CODM. And simulan natin sa MOBA game. Bale, pagdating sa MLBB, yung pinakasaganda settings niya is high frame rate settings and high effects quality. Ay pagdating dito, nakakuha tayo ng 60 FPS and playable na playable yung mismong gameplay natin dito. Walang problema pagdating sa MLBB, makakapagpaglaro tayo, capable na capable. Yan nga lang 60 FPS at the end of the day. Naglaro din kami dito ng Wild Rift, 120 FPS and then high graphic setup, and same lang din sa MLBB, hanggang 60 FPS ang nakuha natin dito, pero good thing stable naman siya at kitang-kita niya naman sa mismong gameplay natin. Pagdating din sa HOK, sa kasagad na settings tayo, high frame rate and then ultra resolution, and yung nakuha din natin ng frame rate dito after ng ilang rounds sa paglalaro is nasa 60 FPS din. Actually, goods na yan kung ako lang naman yung tatanungin in terms of MOBA games. Talagang hindi lang kaya ng chipset na to yung 120 FPS. Pero ganoon pa man, at the end of the day, stable naman yung naging performance natin. Kaya kung usapang gaming, pwede or approve sa akin itong phone na to. Pagdating naman sa CODM, sinetup namin to sa low graphics and then max FPS. At ang kabigla-bigla dito or nakakagulat sa kanya, meron na tayong 60 FPS pagdating sa VR and also MP mode. Kung maalala ninyo, yung ating G99 hanggang 40 FPS lang siya dito or 35
FPS lang siya dito sa VR mode. Pero dito sa ating Unisoc T7-250, kitang-kita nyo naman, kaya niya ang 60 FPS sa CODM. And actually, stable din yung naging gameplay natin dito. Hindi lang siya basta-basta common 60 FPS lang na biglang bumababa. Dito, stable din yung nakuha natin. And in overall, in terms of normal gaming, just I said, just a moderate gaming, palag-palag po itong device na to. Then pagdating naman sa thermal, nag-average lang tong 4 na games na to sa 39 to 40 to 41 degrees Celsius. Hindi halos uminit dahil hindi din naman masyadong masasagad yung chipset neto, kaya normal yan. Pagdating naman sa software neto, naka-high OS 15.1.2 na tayo dito, and then under to ng Android 15. Actually, nung sinesetup ko to, or nasa review stage ako ng device na to, nakakuha ko dito ng 2 software update, and yan, nasa latest software na po tayo neto at the moment. And actually, natuwa ko sa ginamit nila na operating system dito. Inaasahan ko na Android Go version yung gagamitin nila, which is yung masasabi nating light Android version na nakikita natin madalas sa mga budget level phone kagaya ng isang ito. Pero dito sa Tecno Spark Go 3, graduate na tayo doon, which is nice. However, pagdating sa software support update nila, nakita ko na nasa 1 year lang yung ibibigay nila or one time na software support update or major software support update yung makuha natin. So, maaaring pumalo to ng Android 16, and then 2 years lang na security patches yung makukuha natin sa kanya. And for me, para sa isang budget phone, okay na yan dahil nga budget phone lang naman, and most likely isa pa rin naman yan sa problema ni Tecno and also ng Transsion companies pagdating sa pagbibigay nila ng software update. So yeah, hindi na rin ako aasa na makakuha tayo dito ng matino na software update if ever man na magiging 3 years to or etc. But at the end of the day, in terms of capability, pwedeng-pwede na ang Tecno Spark Go 3. Now, usapang camera tayo. Bale, meron tayo ditong single camera setup pagdating sa ating rear. Yung isa nakikita nyo dyan is yung ating IR blaster. Bale, meron tayo dyan 13 megapixel main camera sensor, and then 8 megapixel naman pagdating sa ating selfie camera. And pagdating sa mga sample photos na nakuha natin dito, actually nabigla ako para sa presyo niya na under 5,000 pesos, capable to magbigay ng good looking photos. Okay, kung ang standard natin pang mid-range level o kaya pang flagship, syempre hindi talaga yan didikit doon. Pero para sa isang budget phone, okay na yung capability ng camera niya. May mga part lang talaga na hindi ganun ka-goods yung kanyang HDR. I mean, sometimes medyo nabo-blown out niya yung highlights, and sometimes naman medyo contrasty naman yung photo or nawawala yung detail sa shadow part. Which is hindi ko na rin naman masyadong irereklamo pa para sa presyo neto. Pero pagdating sa photo processing niya, like the color, okay na rin ang color science talaga ni Tecno kung ako yung tatanungin. So in overall, makakapag-nail tayo dito ng good looking photos, pero syempre need pa rin talaga natin ng proper source of light and also tamang angulo para makapag-nail ng mga good looking photos. And ganun din yung feedback ko pagdating sa kanyang selfie camera, although dito medyo mas lower na yung quality, pero makakapag-pull up pa rin tayo ng mga good looking photos. Basta meron tayong proper positioning and also proper source of light again para makakuha tayo ng photos na gusto natin. Pagdating naman sa video capability neto, kaya neto mag-shoot ng 2K at 30 and 1080p at 30 FPS. And yes, wala tayong 60 FPS option dito, pero yeah, okay na rin naman yung quality para sa isang budget phone. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, naka 2K at 30 FPS support din tayo dito. And for the quality, for me, pasado na rin siya para sa isang budget phone. Now, final verdict tayo. Kung meron mga magtatanong dyan, okay bang bumili ng isang Tecno Spark Go 3? Kung wala pa kayong Tecno Spark Go 2, yes na yes. And also kung wala pa kayong Spark 40C, okay na okay yung presyo neto. Lalo na kung mabibili natin to sa 3,000 mark. And speaking of that, kung viewer ko kayo at gagamitin nyo yung YouTube affiliate link natin dyan sa ibaba, pwede kayong makakuha dyan ng minus 1,000 to 1,500 voucher. So, check po ninyo, sayang din kasi dahil pwede nyo tong mabili sa mas mababa pang presyo, at least 3,000 pesos if ever na gagamitin nyo yan. Check nyo po dyan sa description down below. And just I said, yes, approve sa akin itong phone na to, pero yun nga lang, medyo disappointed ako ng konti dahil downgrade siya unlike sa Go 2. Kung meron pa kayong makakuha na Spark Go 2, go for it. Pwede nyo pambilhin yan. Sulit na sulit pa po yan kung ako yung tatanungin. And so far, hindi ko masasabi na ito yung best under 5K phone ngayong 2026 dahil hindi siya agaya ng Go 2 or hindi man lang siya nag-improve unlike doon sa Go 2 niya or sa predecessor niya. Anyway, dito ang natatapusin yung video. If meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Yun lang guys. Peace.